Sa tuwing ako ay mag-advise ng diet at pag sinabi ko ng bawal ang rice, bread, biscuit, noodles, and any processed carbohydrates, aba, ang usual reaction ay, Dok, wala na po ba talaga akong pwedeng kainin? Kaya ngayon, turuan ko po kayo ng alternative to bread and rice na siksik liglig sa sustansya at masarap pa po. Sigurado din nakakainin ng mga anak natin, kaya halina po kayo at magluto tayo ng breadless and meatless sandwich. Ang una po nating ingredient ay tofu. Ito po ay isang sikat na plant-based meat at dairy alternative na galing sa soya beans. Ang health benefits po ng tofu ay napakarami po. Galing po ito sa soya na may kumpletong protina na nagbibigay ng lahat ng siyam na mahahalagang amino acid na kailangan natin para sa halos lahat ng functions ng ating katawan. At ito din ang klase ng protina na mabilis masipsip at mapakinabangan ng ating katawan. Meron din itong isoflavones na tumutulong po para malabanan ang mga free radicals na sanhi na mabilis ng pagtanda ng ating katawan. Ang soya beans din po ay naglalaman ng aktibong compound tulad ng saponin na marami ding health benefits. Ito ay nutrient dense dahil napakaraming sustansya at nagbibigay ng enerhiya pero konti lang po ang calories kaya maganda kainin ang mga ito sa mga nagda-diet. Sa kanin, pasta, patatas at tinapay, ang patatas ang pinakamasustansyang starchy food dahil ang patatas ay siksik sa nutrients na naglalaman ng mahahalagang mineral, vitamina at iba pang micronutrients. Ang patatas ay mataas din sa fiber na tumutulong makontrol ang asukal sa dugo. Kung kinakain kasama ang balat nito, may taglay po itong vitamin C at B, magnesium, iron at potassium na mas mataas kaysa saging. Ang potassium ay isang electrolyte na tumutulong para maging healthy ang ating puso at nervous system. At mas mababa din ang calories ng patatas kaysa kanin, pasta at tinapay. Itinuturing din itong isang prebiotic dahil pinapadami nito ang mga good bacteria sa loob ng tiyan, sabi ng American Journal of Potato Research. Ang carrot ay isang superfood sa dami ng mahahalagang bitamina kasama na ang vitamin K1. Minerals tulad ng potassium, antioxidant tulad ng beta-carotene na nagiging vitamin A sa loob ng katawan na tumutulong para maging healthy ang ating balat at napakaraming fiber. Kaya para itong natural na vacuum cleaner sa ating gastrointestinal tract na kumukuha ng mga dumi habang dumadaloy ito sa ating katawan. Nakakatulong din ang carrot na panatilihing malusog ang ating mga selula sa ating bituka, sumusuporta sa pagbababa ng panganib sa pagkakasakit at pagpabuti ng ating pagkalahatang kalusugan. Ang yellow carrots ay meron ding lutein na tumutulong sa ating paningin at kalusugan ng ating utak. Maganda din ang carrots para sa pag-detox ng ating atay. Ang moringa ay isang halaman na pinupuri para sa mga benepisyo nito sa kalusugan sa loob ng libo-libong taon. Ito ay tinuguriang the miracle tree dahil sa napakayaman sa malulusog na antioxidant tulad ng beta-carotene, quercetin na nakakatulong sa pagpababa ng blood pressure, chlorogenic acid na tumutulong para bumaba ang blood sugar at meron din ito mga bioactive compounds. Mayaman din ito sa vitamina A, C, and B vitamins, minerals, magnesium, iron, calcium, phosphorus, zinc, at 18 iba't ibang klasing protina. Meron din itong isothiocyanates na anti-inflammatory kaya natutulungan ito ang sakit na arthritis, rheumatoid arthritis at marami pang mga autoimmune diseases. Meron din itong niacinamide na tumutulong sa sakit na cancer. Mataas ang concentration nito sa polyphenols na nagbibigay ng proteksyon sa oxidative damage ng ating atay. Kapag din ito laban sa mga digestive disorder tulad ng mga dumaranas ng constipation, bloating, gas, gastritis, at ulcerative colitis. Paghalu-haluin lang po natin yung ating patatas, carrots at saka po yung ating malunggay. Lagyan lang po natin ng asin, konting paminta at pagkatapos po ay lagyan natin ng mga itlog. At lagyan din po natin ng flour pagkatapos haluin po natin mabuti at iprito na po natin sila no, na para pong hot cake. So ngayon po ay gumawa na po tayo ng sandwich. Nagamit po yung ating niluto kanina. So lagyan lang po natin yan ng ating tofu po. Pagkatapos patungan po natin ng kamatis at saka ng basil leaves. Kaya i-try nyo po talaga itong recipe na ito. Mura na, masustansya pa at napakasarap po talaga.